Ngayon, balikan natin yung kwento ni Amon tsaka ni Tamar. Ngayon, sa tingin mo, ano nangyari pagkatapos niyang ipilit yung sarili niya kay Tamar? O, pagkatapos niyang makuha yung pantasya niya. Pagkatapos ng lahat ng yun, sobrang nagalit siya. Alam mo kung bakit? Yung iniisip niyang paulit-ulit na pantasya, yung expectation niya na ganito dapat yung mangyayari ganyan. Hindi niya nakuha yun. Kaya sobrang nagalit siya. Nadismaya siya sa nangyari. Alam mo anong ginawa niya? Pinalayas niya si Tamar. Nagalit siya dun sa babae. Sinabi niya, nandidiri ako sa'yo, umalis ka. Ayoko naman pag-ugnayan sa'yo. Umalis ka na rito. Iniwan niya yung babae na broken at hiyang-hiya sa sarili niya. Kumbaga, yung ine-expect niya na kasiyahan, sobrang laki. Pero nung naramdaman niya na yung nandun na siya sa moment na yun, hindi pala yun yung expectation niya, hindi pala ganun ka grabe. Kaya sobrang na-disappoint o na-dismaya siya. Ngayon tatanong ko sa'yo, ikaw ba yung tao na palagi nang nanonood ng mga malalasswang bagay sa internet? Alam mo ba na sinabi ng mga psychology, ng mga taong ganito, yung pinakamabibilis mainis o pinakamabibilis sumutok yung fuse. Ngayon ito yung pinaka-punto o pinaka-dapat natin kuning aral dito para sa mga tao na hindi pa kasal. Kapag ka may karelasyon ka, na ang iisipin mo na bibigyan mo yung katawan mo sa kanya, na sa tingin mo magpapatibay yun ng relasyon nyo. Hindi na kung tutusin, ito pa nga yung pumapatay ng relasyon nyo. Kasi kung tutusin, dapat yung pangyayari na yun ay sa loob lang ng kasal. Tapos pwedeng ganun yung mangyari na yung iniisip nila, ini-imagine nila sa'yo pag nakuha na nila tapos hindi pala ganun, magpatakbo pa sa kanila ng milya-milya.